Hello everyone, magandang umaga po sa ating lahat. Today po mga kasari is Monday and marami po tayong dapat i-update ngayon kasi for the whole week, last week, ay marami pong mga paninda na medyo kumonti na po sa ating tindahan. So lagi po pong nire-remind sa aking mga kapwa kasari-sari store owner dyan na lagi pong mag-inventory especially Monday. Kasi today po is bilihan ng ating mga panindang mga naging kulang dahil nung nakaraang linggo. Ayan, so ito yung ating mga natirang mga paninda ngayon. As you notice, ang ating itlog ay kaunti na lang. Ang ating sugar, again, kumunti na naman siyang muli. And ang ating mga dilatas dito mga kasari ay may mga kulang-kulang na naman. So yan na naman mga kasari ang ating i-update at gagawaan ng orders sa ating suki. Actually, naka-order na ako niyan mga kasari kagabi pa lang. Chinek ko na yung aking mga paninda kagabi kung ano yung mga wala. So, in-orderan na natin yan mga kasari. And today pala is meron tayo napakagandang topic. Ito ay very simple. Simple lang na diskarte na dapat meron ang isang may-ari ng isang tindahan. At dapat hindi ito makaligtaan mga kasari. Kasi pag once ito ay nakaligtaan nyo at nailagay nyo na sa mga displayhan, sa mga shelves nyo, ang inyong mga paninda, patay na, lagot na tayo. Kasi minsan ang ating memory ay hindi 100% perfect. Magkakaroon tayo ng minsan sakit sa limot or nakalimutan natin. Dahil once na nailapag na natin ang ating mga paninda sa mga kanya-kanyang mga lalagyan nito, kasi po mga kasari, normally, kapag tayo po ay nag-groceries, lalo na tayo nagmamadali at nag-isa lang tayo sa tindahan, gawin ang isang bagay, and then, ilalapag na natin sa kanilang mga lalagyan. Especially kapag ang nandyan sa tindahan mo ay yung mga kasama mong nagbabantay. And then kung ano yung makita nila sa mga plastic, gaya niyan, ilalagay na nila directly sa mga lalagyan without doing the very important thing bago mag-display sa ating mga shelves. So ano ba yung sinasabi ko mga kasari? Ito ay very simple. Isang simpleng diskarte na dapat tayo lahat na mga tindera ay meron ito mga kasari bago natin ilagay sa ating mga lalagyan ang ating mga napamiling simple things na simple items na napamili natin. And yet, kung ilalagay lang natin ito directly sa ating mga lalagyan, makalimutan natin ang isang bagay na napakahalaga. So ano ba yung bagay na yon mga kasari na napakahalaga? Ang mahalagang bagay mga kasari na sinasabi ko is i-check natin ang etong resibo. Ayan. Titingnan natin yung bawat isang items kung magkano na ang naging diferensya nung dating presyo sa items na yan na binili natin. Kasi hindi natin alam kung nagbabago na yung presyo, kaya dapat i-check natin, i-go over natin itong ating resibo para malaman natin kung magkano na ang dapat nating i-presyo sa ating mga paninda. And one more thing mga kasari is, dapat kukuha kaagad tayo ng ballpen and tag price. Kung wala kayong tag price mga kasari, pwedeng pentel pen. O diba? Pero mas maganda, isasuggest ko mga kasari or nire-recommend ko sa inyo na magkaroon kayo ng ganito. Mura lang ito mga kasari sa Shopee. Pwede kayong umorder nito. Isang pack nito na mayroong 10 pieces na roll na ganito. Andyan lang sa 30 pesos I think kung hindi ako nagkakamali. So pwede kayong mag-scan sa Shopee and mag-order kayo ng ganitong tag price mga kasari para mas magiging kaaya-aya ang item na ibibenta natin kay customer. Para bagang nasa mall lang ang ating tindahan na maganda ang presentable ang bawat item kasi nakasulat at nakatatak sa tag price ang ating mga presyohan. So yun no, i-recommend ko talaga mga kasari magkaroon kayo niyan. Kasi yan lang naman ay mura at napakatagal pang maubos kasi napakalaking rolyo yun nandoon. So mura lang yun mga kasari. Try nyo ihanapin sa Shopee. Ayan, so ngayon mga kasari, ito na po yung ginawa ko. Ito yung example na sinasabi ko. Ayan na diba? Kung wala tayo nung price labeler na diretso natin i-click lang dyan. Ako meron ako nyan pero matrabaho eh. Mas gusto ko magsulat na lang sa ballpen at dito sa tag price na to. Ayan, mas gusto ko ito. Ayan, kasi yung kung meron kang price labeler, magbabago-bago ka pa, ilang items lang anuhan mo, ma-change ka naman. So, napakasayang na para sa akin is maraming nasasayang na panahon. Kasi ang panahon dito or yung time dito sa tindahan natin mga kasari is napakahalaga. Kasi marami tayong mga ginagawa dito sa ating tindahan. 'Di ba? Magsiserve tayo kung may bibili. And mag-iisip tayo sa ipipresyo natin.
magdidiskarte tayo sa ating mga paninda. Kaya to save time, ito na lang ginagawa ko. Dito na lang at sinusulatan ko na lang ng ballpen. Dalawa lang kailangan natin, ballpen and tag price. Ayan. So pagtapos natin mag-go-over sa ating listahan, and then isip-isip tayo kung magkano ang ilalagay nating presyo. So ito na yung example natin mga kasari, lalo na itong si Baguio Oil, no? Hindi ito fast moving, and kung makalimutan talaga natin kung ilagay lang natin direkta sa mga lalagyan nating mga shelves. So makaligtaan talaga natin ang presyo nito kasi hindi ito fast moving na mantika. Pero merong naghahanap, kaya meron ako niyan. So ilang lang binili ko, actually 3 lang. Ayan, 3 malaki at 2 medyo maliit. Kasi minsan may naghahanap ng maliit. Kung gusto nila healthy na oil, kaya yan ang ginagamit nila. So dito sa aking Baguio Oil mga kasari, ang bentahan ko ay 32 pesos. And yung hinahanap ni customer sa akin na mushroom, ito nakabili na tayo. Ilagyan na natin directly ng price, 42, kasi hindi lang tayo ang tumatao dito sa tindahan. Meron din tayo dito, ang ating dry fish na mayon, ayan, 17 pesos. So lahat yan mga kasari ay nilagyan na natin ang price bago natin i-display sa ating mga lalagyan. And ito mga kasari is, meron tayong hands dito, nilagyan na rin natin diretsyo ng price. So, kung mapapansin nyo mga kasari, kaya lagi kong pinapakita sa inyo ang aking mga paninda, lahat yun ay may mga presyohan na. So, meron tayong orchids dito na 17. And then, ang Baguio natin is 32. And meron tayong Ellie dito, ayan, may price na 47. Medyo mataas siya ngayon kasi dito natin sa pamilihan, na order, na nabili, kaya medyo mataas. Pero okay lang yan. And meron tayo ditong 1 kilo na ito ay 70 pesos kasi 60 ang kanyang puhunan. May 10 piso tayo dyan. Kasi malaki eh. Kita mo naman, compare mo naman ito. Ito ay 1 kilo, 70 lang. Tapos ito ay 500 grams, which is 1/2 kilo, 47 na. So kung mautak si customer, dito na lang siya bibili sa malaki kasi 70 lang ang aking bentahan. So yun ang aking discard mga kasari, no? Yun ang aking example sa inyo kung paano ko dinidiskartehan ang aking pagtitindahan dito para hindi tayo malulugi at hindi natin makakalimutan yung mga presyohan kasi napakarami nating paninda sa ating tindahan. That's all for today's video mga kasari. Sana may natutunan na naman sa aking simpleng diskarte dito sa aking tindahan. Ayan, kitang-kita si itlog. Konti na lang kailangan natin mag-refill dyan. So thank you so much once again for watching these videos and ingat po tayong lahat and God bless everyone. Happy selling po sa ating lahat.